Tayo pong mga Pilipino, nasanay na tayo sa mga lumang jeepney at saka mga lumang truck na kapag humaharurot ay maiingay, malulutong ang tunog. Tapos naglalabas ng maiitim na usok. Compare mo naman sa mga digasolina sasakyan na kahit luma ay bihira ka makakakita ng mausok. Kaya hindi po nakakapagtaka na marami sa atin ang nabuong image basta diesel engine yaan ay marumi at malakas mag-pollute. Well, totoo naman po yon kasi ang diesel fuel po ay less refined kesa sa gasoline fuel. Natural na mas marumi ng 30% or mas mataas pa ang diesel fuel. Pero noon po yon kasi ngayon pag ginagamit na yan sa modern engine, lalo na po yung mga Euro 5 or Euro 6 compliant, mayroon na po yung mga nakakabit na tinatawag na DPF and SCR system na malaki ang naibabawas doon sa pollution, especially doon sa NOx or nitrogen oxide. Yan po kasing NOx ay napakadelikado po niyan sa kalusugan natin at saka sa kalikasan. Lahat po ng makina ay naglalabas niyang NOx, higit na mas marami sa diesel engine. Pero kahit na medyo mas marumi ang diesel, ay hindi po maiiwasang hindi gumamit ng diesel engine. Mahalaga po kasi yan sa isang bansa. Iba po kasi ang power at saka torque na naibibigay ng diesel. Kaya yan ay mas madalas na ginagamit sa mga pampasaherong sasakyan tulad ng jeepney, bus o kaya naman train. Ginagamit din po ito sa mga heavy machineries. Actually, pati sa mga bangka at barko ay ginagamit ito. Ang problema nga lang po talaga sa diesel engine ay yung NOx. Tapos ito pong NOx ay hindi kayang solusyonan ng regular na three-way catalytic converter na makikita natin sa mga digasolinang sasakyan. So, ang solusyon po dyan ay yung sinabi ko nga po sa inyo kanina na DPF and SCR system na makikita nyo naman sa mga modern diesel engine, especially yung mga Euro 5 at saka Euro 6 compliant. So, i-explain ko po sa inyo yan ng as simple as possible. So, bukod po doon sa NOx na sinasabi ko kanina, ang diesel engine po kasi ay naglalabas din ng tinatawag na particulate matter. Yan po mga particulate matter ay maliliit na particles na parang may itim na abo na kung tawagin sa English ay soot. Para masolusyonan po yung particulate matter ay nag-install po sa modern diesel engine ng DPF or Diesel Particulate Matter Filter. Ang trabaho po nitong DPF ay ipunin or itrap yung mga particulate matter. Nagagawa niya po yan kasi sa loob po nitong DPF ay mayroong tinatawag na honeycomb structure or parang bahay ng bubuyog na yari sa ceramic material. Ganyan po ang design niyan para pagdaan po ng exhaust gas na galing doon sa diesel engine ay matatrap at maiipon yung particulate matter. Tapos ang isa pa pong ginagawa nitong system na ito ay gumagamit din ng liquid solution na ang tawag ay AdBlue. Basically, ito po ay mixture ng urea at saka deionized water solution. Ini-inject po yan or ini-spray mismo doon sa exhaust gas na galing doon sa makina para humalo doon sa usok. Kasi guys, paghalo po niyan doon sa usok, nagtatransform po yung usok into ammonia. At once na naging ammonia po yan, magre-react po yan doon sa NOx na nasa loob ng SCR or Selective Catalytic Reduction System. Yung chemical reaction po ng pinaghalong ammonia at saka NOx ay magta-transform para maging nitrogen at water vapor na lang, which is harmless. Kaya lang guys, kalaunan, yung mga abo or soot na naiipon doon sa DPF ay eventually pwedeng mag-cause ng pagbabara doon sa honeycomb structure sa loob. At para po yan maiwasan, ang ginagawa po nitong DPF ay nagpe-perform siya ng process na tinatawag na regeneration. Ito pong regeneration basically ay sinusunog niya yung nakolektang mga soot para ito kumalas at hindi magbara. Meron pong dalawang klase ng regeneration. Yung una ay passive, tapos meron din pong tinatawag na active. Yung passive regeneration ay automatic pong nangyayari sa loob ng DPF every time na tumataas yung RPM ng makina o kaya naman kapag nagdadrive kayo ng matulin. Kasi guys, kapag mataas ang RPM or kapag nagdadrive kayo ng matulin, mas umiinit po yung DPF. At yung naipong init na yon ang susunog doon sa mga soot.
Kaya lang guys, hindi sa lahat ng pagkakataon kasi napapataas natin yung RPM, lalo na kung mabagal lang tayo mag-drive o kaya naman madalas tayong sa city kung saan matraffic. Diyan naman po papasok yung tinatawag na active regeneration. Dito naman po sa active regeneration, ang ginagawa po ng makina ay nag-i-inject siya ng konting diesel doon mismo sa exhaust. Yung pag-inject niya ng konting diesel na yan sa exhaust ay magkokos ng pagtaas ng temperature doon sa DPF para masunog at kumalas yung suit na nakabara. Kaya doon po sa mga naka-modern diesel engine na mayroong ganitong DPF and SCR system, recommended na paminsan-minsan ay napapaandar nyo ng mataas ang RPM o kaya naman na ibabiyahin nyo ng malayo-layo yung sasakyan nyo para maiwasan yung pagbabara. Ngayon guys, kung halimbawa nag-fail yung active at saka passive regeneration ng PDF at nagbara na ito, may lalabas po na warning light doon sa dash. Pag nakita nyo po yung ilaw na yan, ay kailangan nyo magsagawa ng tinatawag na forced regeneration. At kung paano nyo po yun magagawa, ang instruction po niyan ay nahandon sa owner's manual ng sasakyan nyo. Alam nyo guys, very effective itong DPF and SCR system na inilalagay sa mga modern diesel engine. Nasasala nung DPF yung mga particulate matter. Tapos nanyo-neutralize naman ng AdBlue yung NOx at naitatransform niya ito para maging nitrogen at water vapor, which is harmless. Kaya nga lang guys, yung system na yan ay nakadagdag doon sa presyo ng mga sasakyang naka-modern diesel engine. Medyo naging mas mahal sila. Tapos syempre, madadagdag din po yan sa maintenance nyo. Especially yung AdBlue, nauubos po yon. Hindi po pwedeng pag naubos yun ay hindi nyo sasalinan ng panibago. Kasi pag wala po yung AdBlue, ang gagawin po ng makina ay hindi siya andar ng maayos. Para kayo magsalin ng AdBlue. Dahil po dyan ay mas malinis na ang emissions ng modern diesel kaysa doon sa mga diesel engine noon. Ngayon, kung i-compare naman po natin yung emissions ng modern diesel sa modern na gasoline engine, ay debatable po yan kung alin dyan ang mas malinis. Kasi marami pa rin po syempre magsasabi na mas malinis yung modern gasoline engine. Pero meron din po mga magsasabi na mas malinis na yung modern diesel engine. Personally, ang tingin ko po dyan ay hindi na sila naglalayo. Kaya nga po yung mga modern gasoline and diesel engine ay mga pasado as Euro 4, 5 or 6 compliant vehicles. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Ano ba mas malinis para sa inyo? Yung modern gasoline engine or yung modern diesel engine? Comment nyo po yan sa baba para mapagkwentuhan natin. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share para patuloy tayong lumago. Uli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!